Isang magandang araw sa inyo mga lods. Maaga pa nga lang ay inakit na agad ako ng aking kapatid na si Ka-Dreamer sa kanyang bahay ko. Pero bago ang lahat, ganito nga pala ang unang nangyari. Kasi sabi niya sa akin may sorpresa daw doon nakahanda para sa akin. Kaya ako naman sobrang excited kaya dali-dali na rin akong sumama sa kanya. Sa totoo lang napakalayo din talaga ng pinanggalingan ko. Kasi galing pa nga akong Romblon, tinawagan lang ako ni Ka-Dreamers kasi sabi nga niya may sorpresa daw siya nakahanda para sa akin. Kaya ako naman dali-dali na rin sumakay ng barko para nga makita kung ano yung sorpresa niya para sa akin. Kaya pagkadating ko nga, dali-dali ko tinanong sa kanya kung ano yung sorpresa niya para sa akin. Ang sabi nga niya, nandun daw sa may bahay kubo. Kaya dali-dali nga niya ako inakit para nga daw akin makita. Kaya ako naman, dali-dali na rin sumama sa kanya kahit medyo antok. Ang sabi nga niya sa akin, andun daw ang sorpresa niya sa akin sa unang bahay kubo. At pagkadating nga namin dito sa una niyang bahay kubo, dali-dali na rin niya sa akin pinabuksan yung pinto. Pero pagkabukas ko, ibang sorpresa ata ang nakita ko. Kasi 5 bote ng Barnes ang nakabang para sa akin. Kaya tawa nga siya ng tawa pagkabukas ko ng pinto. Ang sabi nga niya, tulungan ko daw siya magbarnes dito sa kanyang bahay kubo kasi nga daw yung iba niyang kawayan dito ay binubukbuk na kaya daw dapat pahira na. Sabi ko nga sa kanya, ito pala ang sorpresa na ibibigay mo para sa akin. Pero okay lang, ang mahalaga nagkita-kita tayo. Sa totoo lang, napakadalang din talaga natin magkita lalo na nung ako'y nag-asawa. Halos 3 beses nga lang sa isang taon bago ko kayo makita ni na mama at ng iba kong kapatid. Kaya sobrang ako nagpapasalamat sa iyo kasi isa kang tunay na kapatid kasi sa kabila ng lahat, di mo talaga pinabayaan si mama. Alam ko, malaki din talaga ang pagkukulang namin mga kapatid mo. Pero sa kabila ng lahat na pagkukulang namin, lalo na kay mama, ibinigay mo napakalwang pamumuhay para sa kanya. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Binarnisan ko na nga lang din tong upuan kasi nga binubukbuk na. Tawa nga siya dyan ng tawa kasi hindi nga siya makamove on sa sorpresa niya para sa akin. O diba, ganyan ang Ka-Dreamers nyo, napakamasayahin. At yan, binarnisan na nga lang namin ang lahat ng parte ng kubo ni Ka-Dreamers. At sa wakas nga mga lods, sa loob nga ng ilang oras ng aming pagbabarnes, at sa wakas nga mga lods, finally, nakatapos din kami magbarnes. At kung makikita nyo nga, napakalaki na ng ipinagbago ng bahay kubo ni Ka-Dreamers. At kung kanina nga ay walang kasigla-sigla ang kulay nito. At ngayon naman kung makikita nyo ay napakaganda na. O diba mga lods, nagkameron na talaga siya ng buhay. Sapagkat ako yung nagkulay. Kung yung kubo nga ni Ka-Dreamers, nabigyan ko ng kulay. Ang buhay mo pa kaya. Lods, hindi gayon. At nang dumating nga ang hapon ay sinamahan ko naman si Ka-Dreamers upang masukatan na nga siya ng toga at matahi na rin ito. Sapagkat ilang araw na nga lamang mga lods at gagraduate na si Ka-Dreamers sa kolehiyo sa kursong BE. O diba, ngayon pa nga lang kapatid ay binabati na kita. Congratulations at sana matupad mo ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay. At nang makatapos na nga kami magpasukat ng toga ni Ka-Dreamers, agad naman kaming pumunta dito sa may palengke para bumili ng iuulam namin ngayong hapunan. Bali ang binili nga namin mga lods ay manok lamang. At bumili na nga rin pala kami ng ilang piraso ng mga gulay para ilahok sa manok na aming binili. Sobrang napakasarap nga sa pakiramdam mga lods sapagkat dati nga hindi namin nararanasan ng ganitong pamamalengke. Pero ngayon ay amin na itong nararanasan. So ayun lang mga lods. Hanggang dito na lang ang bidyong ito. See you next vlog. Please like, follow and share mga lods. Salamat. Bye-bye. Lods, hindi gayon.